mawala sa isipan ni Madison ang nangyari sa kanilang dalawa ni Tyler. Hindi siya makapaniwalang nagawa niya yon at hindi mo lang nakontrol ang sarili kahit na alam niyang may asawa na to. Napasabunot na lang si Madison sa sarili niya. Kanina pa tumatakbo sa isip niyang nangyari sa kanila ni Tyler at alam niyang maling-mali yon. Okay ka lang ba? Kanina ka patulala. Saad ni Jaime sa kanya binigyan ng kape si Madison. Okay lang. Tipid na sagot ni Madison saka ininom ang binigay na kape ni Jaime. Sigurado ka bang kaya mo na magtrabaho? Paninigurado na naman ni Jaime. Sinabi ni Madison kay Gary na ituloy na nilang taping nila kahit na wala siyang maalala dahil acting lang naman ang gagawin niya. Kaya ko naman na, naghilo naman ng mga gasgas ko. Maraming project na nakahanay kay Derek kaya hindi ko naman kayang ako pang dahilan para madali ang mga project niya. Napatango naman si Jaime. Gusto niya lang siguraduhin na kaya na talaga ni Madison. Napahinto sa pagsimsim sa kape niya si Madison na makita niya na naman ang pamilyar na mukha. Iniwas niya ang paningin niya. Sinusundan ba siya ni Tyler? Anong ginagawa niya dito? I have a question. Madalas bang bumisita si Mr. Moya sa taping? Tanong niya kay Jaime. Hindi, never siyang dumalaw sa mga taping. Kahit kailan pero itong nakarang mga buwan. Nagulat na lang kami dahil bumibisita siya at nanonood pa. I don't know what his reason pero baka gusto niya lang siguraduhin na ginagawa natin lahat ng mga trabaho natin. Sagot ni Jaime. I didn't know if it is because of you o baka nagkakataon lang. Nanonood si Mr. Moya ng taping natin nang bigla kanyang pinuntahan dahil napansin niyang hindi na acting ang ginagawa mo. Noong minsan na miniles tsaka ng isang extra tapos yung sumunod na nangyari sa Korea naman ang taping natin. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya noon sa Korea. Pero na maging agresibong kabayong sinasakyan mo, siya ang unang lumapit sa'yo gamit ang isa pang kabayo para habulin ka. Ang sabi nila ay nagkataong may business meeting si Mr. Moya at bumibisita siya sa taping natin. Pero kung tanong mo ay kung dati ba niyang binibisita ang taping, hindi. Mahabang kwento ni Jaime. Bagsak ang balikat ni Madison. Hindi siya makapaniwalang pumatol siya sa lalaking alam niyang kasal na. Tiningnan ni Madison kung saan niya nakita si Tyler at nandun pa rin ito. At mariin na nakatingin sa kanya. Napapailing na lang si Madison sa sarili niya at para bang disappointed siya sa sarili niya dahil nagawa niya ang walang kapatawarang bagay. Hindi na lang pinansin ni Madison si Tyler at inaya na lang si Jaime na lumipat ng pwesto nila. Nagtiim ang bagang ni Tyler na makita niyang hawak-hawak ni Madison ang kamay ni Jaime. Hindi pa ba sapat ang mga sinabi niya kagabi? Ilang beses niya bang sasabihin kay Madison na huwag siyang lalapit kay Jaime dahil alam ni Tyler na may pagtingin si Jaime kay Madison. Hi Madison, how's your feeling? Wala ka pa rin bang maalala? Tanong ni Luzan. Bakit gusto mong malaman? May dapat ba akong maalala dahil ilang beses mo na ba akong tinatanong kung may naalala na ba ako? Anas ni Madison kaya na walang mga ngiti sa labi ni Luzan. Wala naman, gusto ko lang namang malaman. Alam mo, masihilingin mong wala ka na lang maalala dahil mas naging tahimik ang buhay mo. Hindi mo magugustuhan kapag naalala mo ng lahat. Saad ni Luzan na kinakunot na noon ni Madison. Ano bang gusto niya sabihin? Tanong ni Madison kay Jaime na umalis na sa Luzal. Huwag mo na lang siyang pansinin. Hindi worth it na pagtuunan siya ng pansin. Sagot ni Jaime. Nagsimula ng taping nila at nandun naman si Tyler na nanonood. Seryoso mukha niya at nakatitig lang siya kay Madison. Napakuyom ang kamao ni Tyler. Humugot siya ng malalim na buntong hininga dahil ginagawa lang naman nila yon dahil sa trabaho. Nang mag-break time ay parenting nakaupo si Tyler habang magkakrus ang mga kamay niya sa dibdib niya. Hello everyone! Bumili ako ng merienda nyo. Kumain muna kayo habang nagpapahinga. Kunot noong nilingon ni Tyler ang nagsabi noon. Napatingin na rin si Madison sa nagsalita pero napaiwas din siya ng tingin. Nagtatakan lahat na nakatingin kay Clara pero nginitian niya mga to. Shit! Mahinang bulong ni Tyler. Ano bang ginagawa ni Clara dito? Tiningnan ni Tyler si Madison pero bigla na tong nawala. Love, kumain ka na rin. Sigaw ni Clara kay Tyler kaya napatulalang tumingin na lahat kay Tyler. Nagtataka kung bakit tinawag niyang Love ang nag-iisang may-ari ng kumpanya. Nilapitan ni Clara si Tyler at takma sana tong halikan sa pisngi nang pigilan siya ni Tyler. What are you doing here? Mahinang tanong ni Tyler kay Clara. Wala lang naman, alam kong mahal na mahal mo mga empleyado mo at ang mga artista under your company, kaya dinalhan ko sila ng pagkain. Nakangiti niyang saad. Nakatingin pa rin ang mga staff at mga artista kay Clara at Tyler. Napapahilot na lang si Tyler sa sentido niya. Oh, before I forgot, hi everyone, my name is Clara. Clara Moya, pagpapakilala niya.
Wala namang magawa si Tyler para pigilan si Clara. Kapatid ka ni Sir Tyler? Kuryosong tanong ng isang babaeng artista. Napangiti naman si Clara saka siya umiling. I'm his wife, sagot niya na ikinagulat ng lahat dahil wala namang nakakaalam na kasal na si Tyler. Ang buong akala nilang lahat ay single siya. Napakunot ng noo si Gary sa narinig niya. Wala siyang ibang alam na asawa ni Tyler kung hindi si Madison, pero anong nangyayari ngayon? Tiningnan ni Gary si Clara at maganda naman siya at mukha namang mabait, pero paano na si Madison? Hinanap ni Gary si Madison pero hindi niya makita ito kahit saan. Walang maalala si Madison pero bakit ganito na kaagad ang nangyari? Kailan pa sila naghiwalay? Kung naghiwalay man silang dalawa, napakabilis naman na isang buwan para ikasal ulit si Tyler. Salubong ang mga kilay ni Gary na tiningnan si Tyler. Nagsalubong ang mga mata nilang dalawa at alam ni Tyler na nagtataka si Gary kaya umalis na lang si Tyler nang hindi nagsasalita. Excuse me. Pagpapaalam ni Clara sa kanilang lahat sa kanya sinundan si Tyler. Kanya-kanya naman silang bulungan tungkol kay Clara at Tyler. Nagtataka rin si Lizelle dahil alam niyang may namamagitan kay Tyler at Madison pero paano may asawa pala to? Hinanap ni Lizelle si Madison pero hindi niya to makita kaya napangisi siya. You're hiding, ha? Because you now know that you are a mistress. Mahina niyang saad sa sarili niya. Para bang natutuwa sa nangyayari? Kung wala mang relasyon si Madison kay Tyler, ibig sabihin walang magliligtas kay Madison kapag may nangyari sa kanya. Kinain na ni Lizelle ang binigay ni Clara sa kanila at para bang nabunutan siya ng tinik na ngayong alam niyang walang magliligtas kay Madison kapag bumagsak siya. Tyler, ano bang problema? Tanong ni Clara nang mahabol niya si Tyler. Ginulo naman ni Tyler ang buhok niya sa kanya hinarap si Clara. Why do you need to do that? Mahina niya saad. Gusto niya magalit pero pinipigilan niya sarili niya. Lalo na't wala rin namang alam si Clara sa kung ano nangyayari. She still can't remember. What? Is it just because I announced that I am your wife? What's wrong with that? Sa pagkakaalam ko hindi naman secret ang kasal nating dalawa. Bakit ka ba nagagalit? Dahil ba may magsaselos? Bakit hindi mo ko tapatin, Tyler? Dahil hindi naman ako manghuhula para malaman ko kung ano nilalaman ng isip mo. Hindi na mapigilang saad ni Clara dahil napapansin niya na to kay Tyler. Para bang iniiwasan siya ni Tyler kapag nasa public places sila. Ano bang problema? Ayaw niya bang sabihin sa ibang taon tungkol sa kasal nilang dalawa? It's not like that, Clara. Let's just go home. Akma na sana nga hawakan ni Tyler ang kamay ni Clara at iuwi na ito nang iwasan siya ni Clara. Una pa lang alam ko nang may mali. Tell me, may babaeng may magagalit at magsaselos hindi ba? Nakarelasyon mo habang natutulog ako dahil walang kasiguraduhan ang paggising ko. Aniya pa rin kaya napapahilot na lang si Tyler sa noo niya. Ayaw niya makipagtalo kay Clara. Let's go home. Malumani na wika ni Tyler. Answer me first, Tyler! Shit! Hindi na alam ni Tyler kung paano pa ba niya pipigilan ang sarili niya at pakakalmahin lalo na't alam niyang hindi sanay si Clara na sigawan siya. You need to remember first, Clara, and you will understand everything. Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo dahil kapag naalala mo ang nawawala mong alaala, maiintindihan mong lahat. Saad niya, sa kanya tinalikuran si Clara. Hindi naman na napigilan ni Clara ang paglandas ng mga luha niya. Hindi niya akalain na magagawa siyang sigawan ni Tyler. Kung ganito lang palang mangyayari sa kanila sa pagbalik nila ng Pilipinas, sana pala na nagstay na lang sila sa US. Sigurado si Clara na may naging babae si Tyler at yun ang dahilan kung bakit gustong bumalik ni Tyler sa Pilipinas at sigurado din siya na itong dahilan kung bakit ayaw ni Tyler na ipublikong kasal nilang dalawa. Napaupo na lang si Clara at yakap-yakap niya mga tuhod niya habang humihikbi. Para bang pinupunit ang puso niya sa sobrang sakit. Sa bawat tibok nito ay napakasakit dahil sa ilang taon na silang kasal ni Tyler, ngayon lang siya sinigawan nito. Inis na ginulo ni Tyler ang buhok niya sa kanya binalikan si Clara. Hinawakan niya to sa kamay at hinila na hanggang makarating sila sa kotse. Tahimik lang naman si Clara na umiiyak. Samantala namang mag-isa nakaupo si Madison sa isang bench na malayo sa mga katrabaho niya. Nilalang pa masarap at sariwang hangin. Maaga siyang umalis ng kondo kanina at iniwan si Tyler na tulog pa pero nandito naman ito ngayon at sumunod pa ang asawa niya. Kung meron mang namagitan sa kanilang dalawa, ipinagpapasalamat niyang nawalan siya ng alaala. Dahil kung mahal man nilang isa't isa, baka hindi kayang pakawalan ni Madison si Tyler lalo na ngayon na palagi niyang kasama ang asawa niya. Napakunot ng noo si Madison. Napapaisip siya kung paano nila nagawang magtago ni Tyler kahit na palaging kasama ni Tyler ang asawa niya. Hindi naman siguro kami nagtatago sa CR? Tanong pa ni Madison sa sarili niya. Napapailing na lang siya sa kung ano-anong pumapasok sa isip niya.
Hindi niya maisip kung paano ba nila tinatakasan ang asawa ni Tyler para hindi pa rin sila mahuli hanggang ngayon. Magsisimula na raw tayo, bakit nandito ka pa? Nilingon ni Madison si Jaime. Tumayo naman si Madison at pinagpag ang bandang puwet niya. Gusto ko lang magpahangin. Tara na, ani at nauna na maglakad. Nakasunod naman sa kanya si Jaime. Alam mo bang may asawa na si Sir Tyler? Tanong pa ni Jaime sa kanya kaya bahagyang bumuntong hininga si Madison. Wala akong maalala, hindi ba? Saka bakit parang ngayon mo lang nalaman na may asawa na siya? Dahil ang alam naming lahat ay wala talaga siyang maalala. Nagulat na lang kami kanina nang i-announce ni Miss Clara na kasal na pala silang dalawa ni Sir Tyler. Napahinto sa paglalakad si Madison. Ngayon lang nila nalaman na may asawa na si Tyler? What do you mean na ngayon niya lang nalaman? Kuryoso niyang tanong nang harapin niya si Jaime. Matagal na namin kilala si Sir Tyler at wala kami nabalita na ikinasal na siya saka ngayon pa lang din namin nakita ang asawa niya. Wala ka nang maalala, paniguradong hindi mo rin alam na may asawa na siya. Nakakagulat lang. Hindi nagsalita si Madison dahil malalim na naman ang iniisip niya. Hindi ko alam na may asawa na siya kaya ko siya pinatulan? Tanong niya sa isip niya. Posible bang tinago ni Tyler ang pagpapakasal niya? Napakarami na namang katanungan ang gumugulo sa isipan ni Madison pero hindi niya yun masasagot kung wala pa rin siyang maalala. Tara na nga lang, uwi ka ni Madison at nauna na maglakad. Bakit pa ba niya yun iisipin? Mas mabuti nang wala siyang maalala na sagunan ay hindi mahirap para sa kanya na layuan at hiwalayan si Tyler. Matapos ang tiping nila ay nagpaalam kaagad si Madison na uuwi na siya. I want to be alone, please. Saad niya sa manager at sekretary niya. Ganon din kay Jake na inihatid na sana si Madison. Let her be. Saad ni Ramona kay Jake at Jody. Alam ni Ramona na kailangan ni Madison ng oras para mapag-isa. Nag-commute si Madison at nagpahatid sa isang tahimik na lugar. Pakaramdam niya ay mababaliw na siya sa dami ng tanong sa isip niya. Ilang minuto lang naman ang lumipas simula nang maupo siya nang lapitan siya ni Daryl. Tiningala ni Madison ang taong nasa gilid niya. Napakunot naman siya ng noo dahil hindi niya kilala na lalaking lumapit sa kanya. Madison, tawag ni Daryl sa kanya. Who are you and what do you need? Tanong niya. Naupo naman si Daryl sa tabi ni Madison. Gusto na ni Daryl na sabihin kay Madison na lahat kahit na wala itong maalala. I want you to know about this. Alam kong wala ka pa ring naaalala pero gusto kong maging aware ka sa paligid mo. Hindi lahat na nakakasama mo'y mapagkakatiwalaan mo. Iniisip lang kita dahil baka pagsamantalahan ka nila dahil wala kang maalala. Nagsalubong ang dalawang kilay ni Madison. May dapat ba siyang ikatakot? Sa tono pa lang ng boses ni Daryl ay alam na ni Madison na seryoso to. What do you mean? Naguguluhan niyang tanong. Alam kong tahimik ng buhay mo pero hindi pa rin natin sigurado kung magiging tahimik na ang buhay mo hanggat wala kang naaalala. Hindi mo dapat pagkatiwalaan si Lizelle. Lalong naguluhan si Madison. Si Lizelle? What about her? Kuryoso niyang tanong. Sasabihin ko lahat ng nalalaman ko. Noong gabing nakuhanan tayo ng video while kissing at the bar, planadong lahat ng yun ng best friend at boyfriend mo. Lizelle is your best friend before and they cheated on you. Niloko ka ni Rohan at Lizelle at pinalabas na ikaw ang nanloko. They put something in our drink that night. Pagkatapos ng plano nilang dalawa, umalis sila ng bar at nag-check-in sa hotel. Nagstay sila doon ng ilang araw hanggang sa maibalitang patay ka na. Alam ko may binabalak si Lizelle sa'yo para hindi masira ang karir niya pero hindi niya yung ginagawa dahil alam niyang wala kang maalala. Pagkakwento ni Daryl, naalala naman ni Madison na palaging tinatanong ni Lizelle sa kanya. Palagi niya tinatanong kung may naalala na ba siya. Ngayon, naiintindihan niya na kung bakit dahil may dahilan pala talaga. So, something happened in my past? Tanong niya. Sinira nilang pangalan at karir mo. Mag-iingat ka sa kanya dahil hindi natin alam kung anong kaya niyang gawin para sa mapanatili niya magandang image niya sa karir niya. Bago mangyari ang aksidente mo almost 2 years ago, magkasama silang dalawa at mapapatunayan ko yun sa'yo. Inilabas ni Daryl ang cellphone niya at pinapanood niya kay Madison ang kuha ng mga CCTV ni Rohan at ni Lizelle na magkasama. Ito yung gabi na magkakasama tayo lahat sa bar. Iniwan nila tayo at ito naman ang kuha sa hotel kung saan sila nag-check-in. Habang pinagpapiyastahan ka ng maraming tao, silang dalawa naman ay masaya tahimik lang sa loob ng hotel na yon. Pagkakwento pa niya, naikuyom ni Madison ang kamao niya, hindi pala ganun kadaling naging buhay niya pero kampante lang siya ngayon dahil wala siyang maalala. Mukhang kailangan niya na pilitin ang sarili niya na maalala ang lahat pero paano? Hindi niya alam. Alam na lahat ang tungkol dito pero bakit ikaw lang nagsabi sa akin tungkol dito? Tanong pa niya. Dahil wala silang alam sa kung ano talagang nangyari sa inyo ni Lizelle, kung bakit nasira ang pagkakaibigan niyo.
Bago ka mawala ng alaala, alam mo na rin kung anong ginawa sa'yo ni Rohan at ni Lizal. Sinabi ko to hindi para guluhin ang buhay mo. Sinabi ko to sa'yo para maging aware ka pa rin sa paligid mo. Hindi na nakaimik si Madison. Hindi niya masyadong pinansin ang mga sinasabi ni Lizal sa kanya dahil wala siyang maalala pero ngayon kailangan niya na itong pagtuunan ng pansin kahit na wala pa siyang maalala. Pasensya ka na kung sinundan pa kita hanggang dito. Hindi kasi kita malapitan kapag malapit sa'yo si Lizal. Pinuntahan niya ako nung nakarang araw at pinagbibintangan na ako raw nagbabanta sa kanya sa email. Hindi ko alam kung sinong mga nakakaalam tungkol sa nangyari dahil sa tindi ng galit ni Lizal. Paniguradong iniipit siya ng mga tao nagbabanta sa kanya. Yun lang ang gusto kong sabihin sa'yo, hindi rin ako magtatagal. Please, take care of yourself, Madison. Tumayo na si Daryl at umalis na rin kaagad pagkatapos niyang kausapin si Madison. Hilaw na natawa si Madison sa sarili niya. Akala niya malaking problema ng pagiging kabit niya kay Tyler pero meron pala siyang dapat na isipin at alalahanin. Hindi niya alam kung anong klaseng tao si Lizal at kung anong kayang gawin nito. Kahit sinong taong sikat ay gagawin ng lahat para lang mapagtakpan ang lahat ng mga nagawa nila manatili lang malinis ang mga pangalan nila. Bakit ba parang napakakomplikado ng buhay ko? Hindi maiwasang itanong ni Madison sa sarili niya. Wala siyang maalala pero kailangan niya obserbahan si Lizal. Hindi niya alam kung sinusundan ba siya nito o hindi. Mas mabuti na rin sigurong ilihim niya sa lahat kapag nakakaalala na siya dahil hindi siguro gagawa na ng kahit na anong kilo si Lizal kapag alam niyang wala pa ring naaalala si Madison. Nang magring ang cellphone niya ay sinagot niya to. "Where are you?" Tanong ni Ariel sa kanya. "Pauwi na rin ako," sagot niya. Rinig pa niya pagbuntong hininga ni Ariel sa kabilang linya. Tumayo na si Madison pero nalaki na lang ang mga mata niya nang may mga lalaki nagtakip sa bibig at ilong niya dahilan para mawala siya ng malay. Dahan-dahan ang minulat ni Madison ng mga mata niya na magkamalay siya. Napahawak siya sa ulo niya nang mahilo siya. Tinignan niya ang paligid niya pero hindi niya alam kung nasan ba siya. Pero isa lang sigurado niya, nasa isa siyang abandonadong building. Napalunok na lang siya sa sarili niyang laway. Kasasabi lang ni Daryl sa kanyang maaring panganib sa buhay niya pero ito na nangyayari. Kung magpapadala siya ng takot walang mangyayari sa kanya, hindi siya maililigtas ng mga luha niya. Dahan-dahan tumayo si Madison at nilibot ang paningin niya sa paligid. Akma na sanang lalabas ng pintuan nang ma-realize niyang nakatali pa lang isa niyang paa. Lumuhod siya para alisin ang pagkakatali sa paa niya pero napatigil din siya na makita niya sa gilid ng mga mata niya isang taong nakatayo na sa bukana ng pintuan. "Sinusubukan mo bang tumakas?" Tanong nito sa kanya. Nilingon ni Madison na lalaki na nasa gilid niya pero hindi niya ito makilala dahil nakamask to. "Ano kailangan niyo sa akin?" Tanong niya rito. Sigurado siyang may taong nagutos sa kanila na ipakidnap siya at ipapatay din. "Wala kaming kailangan sa'yo. Ginagawa lang namin ang trabaho namin." Sagot ng lalaki sa kanya. Buong tapon na tiningnan ni Madison ng mga mata ng lalaki pero walang emosyon ng mga mata ng lalaki. Pera ang kailangan nila. Isip Madison. Anas ni Madison sa sarili niya. Hindi siya pwedeng mamatay. Hindi siya pwedeng matalo na lang ng kung sino. Samantala naman hindi mapakali si Ariel dahil hindi na sumasagot sa tawag si Madison. Kausap niya lang ito kanina at bigla na lang hindi nagsalita si Madison hanggang sa mamatay ang tawag. "What are you doing?" Masungit at seryosong tanong ni Tyler sa sekretary niya dahil hindi ito mapakali. Lakad lang siya ng lakad. "Nothing, sir." Sagot niya at hindi na siya pinansin ni Tyler. Tinalikuran na ni Tyler si Ariel pero para bang iba yung pakaramdam ni Ariel na para bang nararamdaman niya may nangyayari kay Madison. "Sir," tawag niya kay Tyler. Huminto sa paglalakad si Tyler pero hindi niya hinarap si Ariel kaya si Ariel ang lumapit sa kanya. Blanko lang naman tiningnan ni Ariel. Ramdam na naman ni Ariel ang pagbabago sa boss niya dahil naging seryoso at mahirap na naman itong kausap. Napakabot pa sa batok niya si Ariel dahil hindi niya sigurado kung tama bang hinala niya pero hindi rin naman siya mapapakali lalo na't hindi niya alam ang gagawin niya para hanapin si Madison. "Kausap kong asawa niyo kanina pero hindi ko alam kung ano nangyari. Sumagot pa siya sa akin pero bigla na lang siyang hindi sumagot hanggang sa maputol ng tawag ko sa kanya. Sinubukan ko ulit siyang tinawagan pero hindi ko na makontak ang cellphone niya." Napakunot naman ang noo si Tyler at nanatiling kalmado. "Sino bang sinasabi mo?" Tanong niya. Na-realize naman ni Ariel na dalawa nga palang asawa ng boss niya. Si Miss Madison. Mabilis na nagbagong reaksyon ng mukha ni Tyler mula sa pagiging blanco ay napuno ng pag-alala. "Anong oras mo siya tinawagan?" Binilang naman ni Ariel ang oras simula kanina. "About 30 minutes ago." Patanong pa niya saad. "Tangina, bakit ngayon mo na sinabi sa akin?" Galit na sigaw ni Tyler sa kanya. Mabilis na kinuha ni Tyler ang cellphone niya at sinubukan tawagan ang number ni Madison pero cannot be reached na to. Muli niya sinubukan pero bigo pa rin siya. Kaya bahagya niyang tinulak si Ariel sa sobrang inis niya. "Kapag ganitong alam mong may mali na, sabihin mo kaagad sa akin, ora mismo."
Hindi yung paaabuti mo pa ng ilang oras. May di niyang saad. Napayuko na lang si Ariel dahil hindi naman siya sigurado kung magkakaroon ba ng pakialam si Tyler kay Madison, lalo na't kasama niyan si Clara. Dumiretso na lumabas ng kumpanya si Tyler at sumunod naman si Ariel sa kanya. Nang makarating sila sa parking lot ay si Ariel na nag-drive habang nakatuon naman ang atensyon ni Tyler sa cellphone niya. Sinusubukan niyang i-track ang cellphone ni Madison dahil nakakonek ang GPS ni Madison sa GPS ni Tyler. Kahit saan magpunta si Madison ay makikita ni Tyler kung saan ang lokasyon niya. Come on. Naiinis si Tyler na saad habang hinihintay niya makita ang lokasyon ni Madison. Bingo! Anas niya nang ma-open niya ang GPS ni Madison. Sundan mo to. Utos ni Tyler sa kanya nilagay sa harap ni Ariel ang cellphone niya para masundan nilang lokasyon ni Madison. Hindi po ba natin sasabihin sa mga otoridad? Hindi po natin sigurado sir mga taong may hawak kay Madison. Siguradong kargado rin po sila ng mga armas nila. Napaisip naman si Tyler sa sinabi ni Ariel. Hindi niya na inaisip dahil wala na siyang iniisip kung hindi si Madison lang. Ang kaligtasan ni Madison dahil hindi niya mapapatawad ang sarili niya kapag may nangyari kay Madison. Sandali lang! Sigaw ni Madison sa mga kidnapper niya. Nanginginig ng buong kalam niya sa takot lalo na't nakatutok sa noo niyang baril ng lalaki. Pinilit pa rin niya maging malakas at kalmado. Magkano binayad niya sa inyo? Tanong niya sa mga to. 5 lalaki nasa harapan niya ngayon. Bumubuga ng usok mula sa sigarilyong isa habang hinihimas naman ng isa. Ang dala-dala niyang barahan na maaaring pinampatay oras nila habang hinihintay nilang magising si Madison. Uminom naman ng birang isang lalaki. Ngumising lalaki may hawak ng baril kay Madison. Bakit gusto mong malaman? Makikipagnegosasyon ka ba para makatakas? Hindi mo kami maiisahan. Hihilingin mo patakasin ka para masikasong perang ibabayad mo sa amin? Ulul! Hindi ka makakatakas at hindi ka na makakaalis dito. Pwede na lang kung may 10 milyon ka ng dala. Anas dito. 10 milyon ang binayad sa kanila? Usal ni Madison sa sarili niya. Alam niya hindi niya kayang doblehin yon kaya wala na siyang ibang maiisip na paraan para makaligtas bukod sa isang naisip niya. Hindi siya sigurado sa gagawin niya pero magbabakasakali pa rin siya para makaligtas at makaalis sa abandonadong lugar na to. Tawagan yung asawa ko at ibigay niyong kailangan niyo. Wika niya't napalunok sa sarili niyang laway. Nagkatinginan naman ng mga lalaki sa kanya dahil kilala nila sikat na artista at model si Madison pero hindi nila alam na may asawa na to. Niloloko mo ba kami? Wala ka pang asawa? Saad ng isang lalaki. Tinignan nila ng magandang katawan ni Madison at napangising isa. Nakita ni Madison kung paano siya tingnan ng isang lalaki kaya mas lalo siya nakaramdam ng takot. Huwag kang magkalala, pera lang kailangan namin, hindi ang katawan mo. Kidnapper lang kami pero hindi kami katulad ng iniisip mo. Nakangising wika ng lalaki na parabang nagmamanyak ng tingin niya. Nakahinga naman ng maayos si Madison. Sino bang asawa mo at baka sakaling maligtas ka niya dito? Tanong ng lalaki. Sira ulo ka ba? Nakuha na natin ang pera natin kaya patayin mo na lang siya at umalis na tayo dito. Wika ng lalaki na naninigarilyo parabang kanina pa siya naiinip. Kung papatayin lang din pala natin siya at bakit hinintay pa natin siya magising? Bakit hindi niyo pa ako pinatay kanina habang tulog pa ako? Hindi niya mapigil lang itanong. Kailangan muna naming i-secure ang pera namin. Hinintay namin na makuha muna namin ang pera bago ka patayin. Sayang lang dahil nagising ka pa. Hindi mo sana naramdaman ng sakit ng pagkamatay mo. Ngunit tinutok na lalaking baril niya kay Madison. 50 million! Sigaw ni Madison na kinagulat nilang lahat. Ang lalaki naghihimas ng baraha kanina napahinto sa ginagawa niya. Muling lumunok si Madison. 50 million ang hihingi niyo sa asawa ko at ibibigay niyang kailangan niyo. Pakawalan niyo lang ako at hayaang mabuhay. Hindi rin ako masasabi kahit kanino't mamumuhay kayo na payapa at tahimik, kahit sa ibang bansa pa. Dagdag niya. Nagkatingin na naman silang lahat dahil parabang nabingi sila sa 50 million. Akin ang cellphone niya. Utos na lalaki may baril. Binigay naman ng isang lalaki ang cellphone ni Madison. Sinabi ni Madison ang passcode niya at nagpunta naman kaagad sa kontak ang lalaki. Sino bang asawa mo? Tanong nito. Tyler Moya. Sagot nito. Siya ang lalaki uminom ng beer kanina na nasamid kaya sunod-sunod siyang napaubo. Gulat naman ng iba pa niyang mga kasama. Tyler Moya baka mong asawa mo? Nanginginig ang tanong ng lalaki may baril. Gusto nilang makasiguro kung hindi ba sila niloloko ni Madison. Hanapin mong pangalan niya sa kontak at tawagan mo. Kung gusto mong makasiguro tanungin mo kung siya ba si Mr. Tyler Moya. Saad niya. Hindi niya alam kung tama bang ginagawa niya o kung maililigtas ba siya na isang taong tanging naisip niya makakatulong sa kanya o kung sinasaya niya lang ang mga oras nilang lahat. Tinawagan naman ng lalaki ang number ni Tyler at nakakaisang ring pa lang ay sumagot na kagad to. Where the hell are you? Galit na boses kagad na bumungad sa kanila. Tumikim ang lalaki at kinausap si Tyler. Kidnapper to ng asawa mo. Ikaw ba si Mr. Moya?
Tanong niya kahit na parabang natatakot na siya dahil sino bang hindi, siya lang naman ang makapangyarihan at mayaman na moya sa bansa. Tangin na ka, oras namin nangyari kay Madison. O kahit maliit na gasgas lang, salubungin mo si Satanas sa impyerno. May di niyang saad. Kung nasa harapan niya lang ang lalaki ay baka napatay niya na to. 100 million. Baka kawalan namin ang asawa mo. Sino kaya ang taong nasa likod ng pagdukot kay Madison? Magawa kaya siyang iligtas ni Tyler? Kailan kaya manunumbalik ang walang alaala ni Clara? Ano ang totoo sa estado ng relasyon nila ni Tyler? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.